Bago natin simulan ang Part 1, nais ko munang magpasalamat ng taos-puso sa walang sawang suporta na ibinibigay ninyo sa ating YouTube channel. Sa mga nagustuhan ang ating video, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell upang maging updated sa mga susunod pang video na ating gagawin. Maraming salamat po. Sa gitna ng gabi sa lungsod ng Lehan, nakatayo ang ating bida sa isang tulay habang nagbabasa ng mga komento. Isa sa mga gumagamit ang nagsabi na natatakot siya para sa kanyang buhay matapos bumisita sa isang tradisyonal na klinika ng Koreanong medisina. Mukhang maraming nahawa ang tao ang pumupunta roon, iniisip niya na ito'y dahil sa kasalukuyang sitwasyon ng coronavirus. Nakisimpat siya ang iba pang mga komento sa kanya at nagsimulang magtanong kung bakit hindi pa neresolba ang isyong ito tungkol sa coronavirus. Napabuntong hininga ng mabigat ang ating bida, dumilim ang kanyang mukha, at naisip, ito ba ang dahilan kung bakit ako naging tradisyonal na doktor ng Koreanong medisina? Hindi pa rin niya lubos maunawaan ang katotohanang bumagsak ang kanyang negosyo 3 taon matapos itong buksan. Bakit nagsimula ang coronavirus nang kabubukas ko pa lang ng klinika? Bakit patuloy na nahahawa ang mga tao pagkatapos nilang bumisita sa lugar na ito? Bakit sila nag-iiwan ng mga komento na parang ang klinika ko ang may kasalanan sa sakit na ito? Galit na sumigaw siya, nagsimulang maglakad-lakad ng mabilis, at paulit-ulit na sinabi sa sarili na hindi niya nais na mangyari ito. Ngunit bigla siyang umatras, at naramdaman ng kanyang mga paa ang bakal na rehas. Pagkatapos, biglang nagbago ang lahat. Nahulog siya mula sa tulay, tumataob habang bumabagsak, at iniisip kung ang langit ba ay nasa ilalim ng kanyang mga paa. Narinig niya ang malamig na tubig na bumalat sa kanya. Sinubukan niyang iunat ang kanyang kamay patungo sa ibabaw upang makaahon, ngunit hindi niya magawa. Sa pagkakataong ito, hindi niya inaasahan na mula sa pagiging isang karaniwang doktor ng tradisyonal na Koreanong medisina, siya'y magiging isang banal na doktor sa mundo ng isang nobela. Isang makinang na screen ang lumitaw sa harapan niya, na nagsasabing isang health point system ang nalikha. Maaari siyang makakuha ng health points mula sa paggamot ng kanyang mga panloob na organo. Sa pamamagitan ng paggastos ng mga nakuhang puntos, maaari niyang i-unlock ang iba't ibang kakayahan o tumawag ng mga nilalang. Sa kasalukuyan, mayroon siyang 0 health points. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, isang tanong lamang ang nasa kanyang isipan, nasaan ako, at sino ang taong ito sa harap ko? Malamang, iniligtas siya nito mula sa ilughan. Nang bumalik ang kanyang ulirat, bigla siyang tumayo at naisip na, dahil buhay pa ako, maaari akong magsimula muli. Naisip niya na mas mabuti pang mabuhay kahit may mga utang kaysa sa tuluyan ng magwakas. Hawak ang kumot sa kanyang kamay, sinabi niya na magiging mas maingat siya sa susunod. Bigla niyang napagtanto na hindi siya nasa ospital. Lumingalinga siya at napansin ang kakaibang mga kasangkapan sa paligid, parang nasa isang set ng pelikula na may estilong medieval. Napatingin siya sa isang aparador kung saan may mga gintong bagay, ngunit bigla siyang naabala sa kanyang pag-iisip ng tinig ng isang lalaking excited na tumawag sa kanya bilang, kamahalan, at umiiyak pa na may luha sa mga mata. Natakot si Lehon sa biglang sigaw ng lalaki at naisip, sino itong kakaibang dayuhan? Bakit siya umiiyak? Nahihiya siyang bumati at nagtanong, sino ka? Ang kalungkutan ng lalaki ay napalitan ng gulat. Sinabi nitong huwag niyang sabihing hindi niya ito kilala. Pagkatapos, tinapik nito ang sariling dibdib at buong kumpiyansang sinabi, kahit na ganoon, patuloy akong maglilingkod sa inyo. Siya si Garden Kyo, ang personal na manggagamot ng prinsipe ng Corona. Hindi maunawaan ni Lehon ang mga sinasabi nito at lubos siyang nalito. Nagtanong siya kung maaaring makakuha ng tubig. Agad na iniabot ni Garden ang isang tasa, at habang hawak niya ito,
naisip niya kung gaano kabilis kumilos ang lalaki. Nang tingnan niya ng mabuti ang tasa, nagtanong siya sa sarili kung tunay bang mga diamante ang nakapalibot dito. Mukhang hindi ito simpleng gintong patong lamang, amoy 24 na karat gold ito. Uminom siya ng tubig at napatingin sa salamin na nasa tabi ng kama. Sa refleksyon, may nakita siyang bagay na hindi niya inaasahan, isang gwapong binata ang nakaupo sa kanyang lugar. Sa gulat, napadire siya ng tubig, at natakot ang kanyang manggagamot. Habang pinupunasan ang kanyang mukha gamit ang panyo, naisip niya, anong nangyayari? Ako ba ito? Pero hindi ito ang mukha ko. Sinubukan niyang unawain ang lahat, ngunit nanatili siyang nakatulala. Bigla niyang naalala kung kanino ang mukhang iyon, ito'y kay Reiko Audrey Magano, emperador ng Demonic Sword. Nabasa niya ang nobelang iyon noong nakaraang araw, bago siya nalasing. Ang karakter na ito ay galing doon. Tiningnan niya ang doktor at tinawag ito. Nagtanong si Garden kung anong problema. Sinabi ni Leon na sampalan siya sa mukha, na nagdulot ng pagkagulat. Sa gulat, may pilit na ngiti si Leon habang sinabing kaya niyang ayusin ito mag-isa. Pagkatapos, hinampas niya ang sarili sa pisngi ng buong lakas. Naiwan ang pulang marka sa kanyang mukha, at biglang nanahimik ang silid. Nang maramdaman ang sakit, hinawakan niya ang kanyang pisngi at napabuntong hininga ng malalim. Tinanong siya ni Garden kung ayos lang siya, ngunit hindi sumagot si Leon. Sa halip, naisip niya, hindi ito panaginip. Ako ba talaga ang prinsipe ng korona na si Rael mula sa nobela? Ang balitang ito ay nagdala ng kasiyahan sa kanya. Naisip niya, ang bundok ng utang at interes na naipon matapos ang pagkabigo ng negosyo ko ay tapos na. Napagtanto ito, ipinikit niya ang kanyang mga mata, inunat ang mga braso sa magkabilang panig, at may malapad na ngiti sa kanyang mukha. Iniisip na sa wakas ay nabubuhay na siya ng walang utang na sumisira sa kanya. Ngunit hindi ganoon kadali ang lahat. Dahil sa biglaan niyang kilos, hindi kinaya ng kanyang katawan. Siya'y nanghina at bumagsak sa kama. Tinawag siya ni Garden nang may pag-aalala, ano ang nangyayari sa inyo, kamahalan? Tumingin si Leon sa kanyang nanginginig na mga kamay at naisip, bakit parang napakahina ng buong katawan ko? Halos mas mahina ito kumpara sa katawan ng isang 40 taong gulang na lalaki. Nag-alala siya at naalala ang mga kaganapan sa nobela. Sa unang bahagi ng Demon Sword Emperor, si Crown Prince Rael, isang minor na karakter, ay lumitaw saglit. Bata pa lamang, may sakit na siya at namatay sa edad na 22. Tinawag niya si Garden at tinanong kung ilang taon na siya ngayong taon. Nang sumagot ang doktor na siya'y 21 na, nabigla si Leon. Kinagat niya ang kanyang ibabang labi at napamura sa kanyang isipan. Yumuko siya at naisip, may natitira akong 1 taon na lang. Kailan siya lumiko sa maling direksyon? Saang punto biglang naging minor na karakter siya sa nobela? Inaasahan niyang makakalimutan na ang mga utang at mabubuhay ng maginhawa, tinatamasa ang bawat sandali bilang isang prinsipe. Ngunit ngayon, mayroon lamang siyang 1 taon para magawa ang lahat. Ang prinsipe ng korona dapat ay tumatanggap ng pinakamainam na paggamot sa medisina sa mundong ito. Ngunit hindi ito naging epektibo. Paulit-ulit siyang binasbasan ng pari, ngunit sa kabila nito, siya'y namatay. Sa unang kalahati ng kwento, hindi niya malalampasan ang sakit. Nangangahulugan ito na mayroon lamang isang paraan palabas para sa kanya. Tumingin siya sa salamin, iniisip ang kanyang sarili sa edad na 40, at bumaling kay Garden, sinasabing may kailangan siyang gawin. Kaya't sinabi niya na magdala ito ng mga karayom, hindi mahalaga ang sukat, basta't marami. Batay sa kanyang karanasan, si Leon, na ngayon ay si Rael, ay nagdesisyong protektahan ang kanyang katawan para sa bagong buhay. Dumating ang gabi,
nanatili siyang nakaupo sa silid, malawak na naghihikab habang kinukuha ang kanyang pulso. Nagtanong siya sa sarili, ano ba talaga ang problema ng katawan na ito? Arrhythmia, ecstasy, pulso ng pagtitipon ng isda, pulso ng kumukulong kaldero, pulso ng pumipitik na bato, pulso ng lumuluwag na lubad, pulso ng tumutulong bubong, pulso ng lumulutang na hipon, pulso ng tumutukotok ang maya. Ang lahat ng ito ay kilala bilang 9 na kakaibang pulso. Kung nagpakita ng sintomas ng isa sa mga ito, puno na dapat ng panloob na pinsala ang katawan. Napaka-komplikado ng buhay ko, naisip niya. Sa sandaling iyon, pumasok si Garden sa silid na hingal mula sa pagtakbo. Ipinakita nito ang dala niyang bag at sinabing, narito ang lahat ng mga karayom na nahanap ko, gaya ng iniutos ninyo. Ngumiti si Rail at sinabing ilagay iyon sa kama. Pagkatapos niyang tingnan ang mga karayom, iniisip niya na medyo makakapal ang mga ito. Lumapit siya sa aparador, inilapit ang dulo ng isang karayom sa apoy ng kandila. Tinawag siya ni Garden, nagtatanong kung ano ang balak niyang gawin. Sumagot siya ng may ngiti, tutusukan ko ang katawan ko, unti-unti, gamit ang mga karayom. Narinig ito ng kanyang personal na manggagamot, at muntik na itong mabaliw sa pag-aalala. Agad itong lumuhad sa harapan niya, niyakap ang kanyang binti, at umiiyak na nakiusap, pakiusap, kalmeyan ninyo ang sarili ninyo at huwag saktan ang inyong katawan. Kayo ang magmamana ng Imperial Throne. Nauunawaan kung kailangang tiisin ang sakit pero hindi ninyo kailangang sirain ang inyong sarili. Mahigpit na sinabi ni Rail sa kanya na tumigil. Hindi ito ang iniisip mo. Ginagawa ko ito para sa pinakamainam na layunin, sabi niya. Bumalik siya sa kanyang ginagawa at idinagdag, kung wala namang mangyari sa aking katawan pagkatapos ng unang beses, gusto kong magtiwala ka sa akin sa hinaharap. Tiningnan siya ni Garden ng may gulat at, hindi nangangahas na tumutol, bahagyang tumango sa gilid. Pagkatapos ay bahagya siyang yumuko at sinabing, kung iyon ang inyong kagustuhan, magtitiwala ako sa inyo. Pagkatapos nito, hinubad ni Rail ang kanyang kamiseta at, may ngiti, sinabihan si Garden na huwag masyadong mag-alala, hindi niya ito pagsisisihan. Humiga siya sa kama at inisip na ang unang karayom ay para sa pinakamahalagang organo ng paghinga. Bago magpatuloy, mahalaga munang gawing normal ang kanyang paghinga. Upang magawa ito, sisimulan niya sa unang punto ng 12 meridian na konektado sa mga baga sa pamamagitan ng thigh and arm long meridian. Matapos itusok ang karayom sa kanyang katawan, napasigaw siya ng bahagya sa sakit at naisip kung masakit ito dahil siya ay mataba. Ang unang acupuncture point ng mga baga, ang cloud gate, ay matatagpuan sa gilid ng sangay ng brachial plexus. Naramdaman niya na nailagay niya ng tama ang karayom, ngunit bahagyang napakunot ang kanyang mukha dahil sa hindi komportableng pakiramdam.